Ngayon, pag naging Christian ka na, meron ka ng relationship kay God, nag-follow ka na kay God, nag-obey ka na, nagbabasa ka na ng Bible, nag-worship ka na, alam mo na yung meron ka ng encounter sa Kanya, so nakikinig ka kung ano yung mga sinasabi niya, maiintindihan mo kung kailan ka dapat magkakaroon ng relationship. So, ang relationship, hindi yan hinahanap. Hinihintayan siya dapat, hinihintay. So, magpaka-busy ka while waiting, you serve Him, you worship Him, you do something for His glory. Kasi yan naman talaga ang pinaka-essence sa pagiging Christian. Bali, isik muna natin siya bago ma-added ang lahat. Kasi ibang mga ngayon, young people, kahit Christian na sila, ang busy-busy nila kakahanap ng ka-relationship. Nasasayang yung oras, nasasayang yung puso mo, yung pera mo, yung lahat-lahat sa'yo, nasasayang kasi hindi pa naman talaga right time. So ate, kailan ba yung right time? Hindi natin siya pwedeng i-compare sa ating mga kapitbahay o kahit kanino. Kasi magkaiba-iba tayo ng time frame. Nakikita ng Lord kung kailan tayo ready sa isang relationship. Pero basically, ang alam ko, sa panahon talaga na nag-aaral pa tayo, hindi pa talaga yan ang right time. Dapat muna talagang makapag-graduate muna. And mind you, as a Christian, dapat nating maintindihan na hindi tayo basta-basta dapat naglilipat, nagpapalit ng mga ka-relationship. Kung maaari, wag tayong basta-basta magpapasok ng kahit na sinong tao sa buhay natin. Let us be careful kung sino yung mga tao na inaalaw natin na maging close natin. Kasi some of those people, hindi natin alam, ay ginagamit pala ng kaaway ni Satan. Kasi 'di ba ang sabi sa John 10:10, "For the enemy has come to steal, to kill, to destroy." And pwedeng gumamit ng mga tao yung kaaway as a vessel to destroy us, to distract us, to hurt us in pain, and even to inflict something not of God. So, wag tayong basta-basta makipag-relationship para wag tayong magkaroon ng mga demonic soul ties. Lalong-lalo na kapag nag-engage ka na sa sex, sa relationship. That is number one no-no. Kasi 'di ba kapag nagkakaroon tayo ng relationship, yung mga lalaki naghahanap talaga yan ng something. Yung iba nagmamanipulate at sasabihin nila kung talagang mahal mo ko, ibigay mo ito, ganito, ganyan. Pero minsan naman, ang mga babae hindi naman ganyan yung gusto natin. Gusto lang natin ng kasama, gusto natin ng may umiintindi sa atin or something. Kaya hindi pa talaga right time kung isa ka pang bata na nag-aaral or young people ka pa, hindi ka pa stable. Kasi kapag inuuna mo si Lord, nagsiserve ka sa Kanya, focus ka sa Kanya, nagmi-ministry ka, everything will just follow. Kailangan mo munang maging best din bago ibigay ng Lord yung best para sa'yo. Kasi naman mahirap kung isa kang prinsesa, 'di ba? Tapos ibibigay ng Lord, hindi. Basta maintindihan mo 'yan, unahin mo muna si Lord. Mag-focus ka muna, alagaan mo ang sarili mo, mahalin mo ang sarili mo, matuto kang maglagay ng boundaries. Kapag meron namang nangliligaw at nakikita mo mga red flags, umalis ka. Even mga kaibigan na hindi maganda kasi sabi 'di ba, bad company corrupts good attitude. Matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa kahit mag-isa ka. Huwag mo lang kalimutan kasama mo si Lord. Anyway, huwag kang mang-alala dahil kapag Christian ka, talaga namang step by step, ginaguide ka ng Lord. Ang sabi niya, the steps of the righteous man are ordered by the Lord. So wala kang dapat ikabahala dahil maintindihan mo, malalaman mo, mapapansin mo na as long as the moment na sinurrender mo yung buhay mo sa Kanya, sinabi mo, Lord, sige, everything, I will give it to you. I surrender everything to you. Ikaw na bahala sa trabaho ko, sa love life ko, sa ganito-ganito ko, sa future ko. God is really faithful to do that. Magkaroon ka lang ng faith. Saan ba natin makukuha yung faith? Siyempre, upon hearing and hearing the word of God, magbasa tayo ng salita ng Panginoon, makikinig tayo ng mga magagandang mga teachings. And let us listen to the Holy Spirit. Siya yung laging kasama natin at siya yung nagbibigay ng instruction.